Siya ang pinakamahina sa kanyang nayon, ngunit pinakamalakas saan man. Si Lloyd ay isang karaniwang batang lalaki na naninirahan sa isang maliit na nayon na tinatawag na Kunlun. Kasama niya ang kanyang lolo at nakatatandang kapatid. Ang kanilang buhay ay medyo karaniwan, gayunpaman, lahat ng iyon ay nagbago matapos ang ilang taon nang si Lloyd ay pumunta sa kaharian ng Azami, kung saan siya ay makakasali sa isang espesyal na hukbo. Nang siya'y dumating sa kanyang hukbo, siya'y sinalubong ng silaing mangkukulam mula sa silangan na tinatawag na si Marie, na nagbibigay daan sa kanya na manatili sa kanyang lugar habang siya'y sumusunod sa mga pagsusulit ng pagpasok sa hukbo. Sa simula, hindi niya iniintindi ang nararamdaman kay Lloyd o inaasahan siyang sobra, ngunit nakakita siya ng isang kristal ng mahika na ginawa ni Lloyd. Dumating si Mary's dating amo, na tinatawag na si Alka, na siya ring punong kapatid ng nayon, at pinag-utos kay Marie na alagaan si Lloyd dahil tila malakas siya sa katunayan. Gayunpaman, hindi naman naisip ni Lloyd ang kanyang sarili bilang kahit ano kundi karaniwan lamang. Nakakabangga ni Lloyd ang isang batang babae na tinatawag na Selene, na inaatake ng isang kakaibang halimaw. Ginamit ni Lloyd ang kanyang lakas upang madali nitong malupig ang halimaw, at ang kanyang pag-iral ay nag-aalis din sa sumpa na nagpapahirap kay Selene mula pa nang siya'y bata pa. Ito ang nagpapamahal kay Selene kay Lloyd. Dumating ang araw ng mga pagsusulit, at isa sa mga kadit sa hukbong militar ay nakaramdam ng kapangyarihan ni Lloyd at itinuring siyang banta. Siya rin ay naiinggit nang makita niyang nag-uusap sina Selene at Lloyd. Sa isang nakakagulat na paglalakbay, ibinunyag ni Marie ang katotohanan sa likod ng lakas ni Lloyd. Ang kanilang nayon, ang Kunlun, ay matatagpuan din malapit sa isa sa mga pinakatakot na dungeon na puno ng mga malalakas na halimaw sa buong bansa. Si Lloyd ay maaaring mahina at karaniwan sa kanyang nayon, ngunit para sa buong mundo, siya ay isa sa mga pinakamalalakas na mga nilalang na buhay. Dumating ang mga resulta ng pagsusulit, at para sa kakaibang dahilan, hindi kasama si Lloyd sa listahan ng mga susunod na kandidato. Ang mga opisyal ng hukbo na sina Murtohan at Colleen ay hindi naiintindihan kung bakit hindi pumasa si Lloyd sa pagsusulit. Dahil hindi siya magiging isang military cadet sa ngayon, naghanap ng trabaho si Lloyd sa isang lokal na kapehan na pag-aari ng retiradong Royal Guard na tinatawag na si Chrome. Kumalat ang balita na nawawala pa rin si Prinsesa Maria sa buong lupain. Sinisiyasat ni Colleen kung bakit hindi pumasa si Lloyd sa pagsusulit, at doon ay napagtanto niyang isinulat niya ang mga misteryosong runes bilang kanyang mga sagot. Determinado si Selene na makapasok si Lloyd sa akademya, kaya't nagpasya siyang hanapin si Prinsesa Maria at may pasok si Lloyd bilang kanyang gantimpala. Nakipag-usap sina Alka at Marie kay Lloyd tungkol sa kanyang mga plano hanggang sa susunod na pagsusulit. Ipinagkatiwala ni Marie kay Alka ang tungkol sa kanyang ama, si Hari Azami, na nililinlang na simulan ang isang digmaan laban sa Gu Empire. Tinanggihan ni Palker ang tulong, dahil ang mga tao mula sa Kunlun ay labis na malalakas upang makialam sa mga maliit na alitan sa ibang lugar. Nakipaglaban si Selene kay Alan, isa sa mga mag-aaral, ngunit madali namang dumating si Lloyd. Sa huling sandali, dumating si Marie at ginamit ang kanyang mahika upang ilipad si Lloyd palayo mula sa labanan. Sa pamamagitan nito, iniligtas niya si Alan, sapagkat maaaring mapatay siya ni Lloyd nang hindi sinasadya. Labis na naguluhan si Lloyd kung bakit pinigilan ni Marie ang laban, ngunit inisip niyang marahil ito'y dahil sa siya'y masyadong mahina. Si Chrome ay natuklasan na si Marie na ang bruha ay si Princess Maria din. Si Marie ay ipinaliwanag na sa loob ng 3 araw, malamang na magdeklara ang kanyang ama ng digmaan sa isang pagtitipon, ngunit hindi niya alam kung sino ang kontrolado ang kanyang mga aksyon. Nagpasya si Chrome na tumulong. Si Selene, na patuloy na naghahanap ng prinsesa, ay nagpasyang humingi ng tulong kay Marie mismo. Nang mapagtanto ni Selene na si Lloyd ay kasama ni Marie, siya ay naging seloso bago pa ibinunyag ni Marie ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan kay Selene. Si Lloyd ay walang kamalay-malay na iniisip na si Marie ay maaaring ang bayani na nagligtas sa lahat ng lihim. Ginamit ni Marie ang kanyang kamangmangan upang lalo pang takpan ang kanyang mga galaw. Pagkatapos umalis si Lloyd sa kwarto, humingi siya ng tulong mula kay Rhino at Selene. Si Chrome ay nagsasagawa ng investigasyon sa lahat ng mga asasin na naghahanap kay Marie at sa wakas ay natuklasan kung sino ang nasa likod ng kalokohan ng hari. Ipinakita na si Murtohan ang nasa likod nito. Nang harapin ito ni Chrome,
Inamin niya ang lahat ng kanyang mga krimen. Ngunit dito nagsimula ang mga bagay na maging komplikado. Nang dumating si Selene, Rhino, at Marie, inihayag ng hari na siya ay kinokontrol ng isang demonyong Panginoon na may pangalang Abaddon at siya ang nagmamando kay Mert Hogan sa buong panahong ito. Sinubukan ni Marie na pigilan ang kanyang ama gamit ang isang rune, ngunit binasag nito ang kanyang kamay. Natuklasan ni Marie na habang ang mga tao ng Kunlun ay hindi maaaring makialam sa mga alitang pantao, ang isang demonyong Panginoon ay isang bagay na pinapayagan na labanan ni Lloyd. Samantala, natagpuan ni Lloyd si Alan na nagtatago mula sa mga halimaw, at binigyan niya ito ng motibasyon at lakas na lumaban at maging isang tunay na sundalo. Galit si Alka dahil sa mga halimaw na nagsira sa kanyang romantikong sandali kay Lloyd. Lumalaban si Rhino at Selene, kasama ang tulong ni Chrome, laban kay Mert Hogan. Nakakaya nilang mapanatili ang kanilang sarili hanggang dumating si Lloyd. Ang labanan ay hindi tumagal ng kahit isang saglit, yamang pinalo ni Lloyd si Mert Hogan ng isang malakas na sampal. Tinanong ni Marie si Lloyd na linisin ang dumi mula sa hari. Ginawa ito ni Lloyd, ngunit hindi niya napagtanto na ginamit niya ang isang rune na may malakas na mahika na kayang palabasan ang demonyong Abaddon mula sa hari. Sa isang sandali, Nozalba ang kaharian, ngunit hindi nauunawaan ni Lloyd ang anumang nangyari. Kinabukasan, dumating si Shoma sa lungsod, na kapatid ni Lloyd, ngunit biglang nawala bago siya makita ng sinuman. Si Mert Hogan ay ipinatapon sa Cumberland, at ang hari ay napagaling. Nagpa siya si Marie na tutok sa pangkukulam. Si Alan, na nagpapasalamat sa tulong ni Lloyd, nag-alok ng sarili sa kanya bilang kabayaran. Pinayagan din ni Alan si Lloyd na maging miyembro ng akademya. Pumunta sina Marie at Lloyd sa isang misteryosong lugar, at doon ay kinuha niya ang isang banal na espada mula sa bato. May isang espesyal na laban sa pagitan ng dalawang magkatunggaling akademya na malapit ng maganap. Natutunan din ni Lloyd ang mahika ng paggagamot kay Selene. Samantala, nagkita si Marie sa ilang mag-aaral mula sa Calabay ng akademya, dalawang magkapatid na tinatawag na Philo at Mina. Nakilala nila si Lloyd, at dahil sa kanyang labis na kapangyarihan, si Philo ay umatake sa kanya. Si Rhino ay galit at ayaw nang bumalik sa bahay o sa akademya. Dinala ni Lloyd si Rhino sa isang date upang tulungan sa kanyang pagbabalik sa tahanan. Sa kanilang date, ibinunyag ni Rhino na ang kanyang prosthetic na mithril arm ay dapat sanay makatulong sa kanya na kunin ang isang banal na espada, ngunit ito'y nauuwi lamang sa pag-aaksaya ng kanyang mahika. Kinabukasan, sinubukan ni Makona na makipagtagisan kay Lloyd at patunayan na siya ay mas magaling, ngunit sa isang iglap ay natalo siya ni Lloyd. Nang maglaon, siya'y pumunta kay Marie upang pagalingin ito dahil nais niyang magkasama sila at gusto niya itong kasama. Nag-umpisa ang mga laban sa pagitan ng dalawang akademya sa Riho at Rao, at ang premyo ay ang banal na tayback na natagpuan ni Lloyd. Nagsimula ang torneo, at si Philo ay nakipaglaban kay Selene, ngunit hindi nagtagal ang kanilang laban dahil nilabag ni Philo ang mga patakaran. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Lloyd at Mina, at bagamat ginamit ni Mina ang kanyang pinakamalakas na mahika ng tubig, madali pa ring nanalo si Lloyd. Naglaban si Riho at Rao, pareho silang gumamit ng kanilang mga pinakamagaling na mga dasal, ngunit gumamit si Riho ng isang espesyal na antas ng dasal na nagdulot kay Rol ng pagkabahala. Si Rol ay galit nang malamang ang premyo ay naklaim na. Ginamit ni Rao si Philo upang pagnakawin ang sino mang kumuha ng mahikal na tayback, ngunit nagkamali si Philo at nanakawin ang isa sa mga kristal ni Alka. Nang may takot na may nangyari kay Marie, nagmadali si Lloyd na hanapin ito. Humarap siya kay Philo, at humiling itong maglaban sila hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Nagmungkahi siya ng isang laban ng arm wrestling at pagkatapos ay pinatalo niya ito. Sa kahit anong dahilan, nagpa siya si Philo na nais niyang magpakasal kay Lloyd ngayon. Iniligtas ni Allen si Rol at, sa aksidenteng pagkakataon, kinilala siyang tagapagligtas ng buong bayan. Isang misteryosong mahiko ay tila nagmanipula kay Rol at sa kanyang mga alaala upang makamit ang tayback. Nais niyang mapasakamay ang isang dungeon sa Kunlun. Si Lloyd ay nagtrabaho ng part-time bilang tagalinis sa isang hotel. Si Koba, ang may-ari ng hotel, ay nagkumpidensya sa kanya na may isang tao o bagay na sumasalakay sa mga manggagawa ng hotel. Si Lord Threanin, isa sa mga pinakamahirap na bisita sa hotel,
ay nakikipag-usap kay Lloyd Friday Ana at nakakilala ng isa sa mga katulong ni Koba, na tinatawag na Kikayo. Sila'y nag-uusap tungkol kay Koba, marahil ay nagpapalaki ng 3 langgam sa malalim na kagubatan. Ang 3 langgam ay konektado sa mga Demon Lord. Si Kikayo ay pinalalabas na may aksyon kay Lloyd, na sinasabing may 3 demonyo, at sinasabing sa iya'y malakas. Sinubukan ni Kikayo na lagyan ng kung anong bagay ang tiyan ni Lloyd para lamang malasing siya, ngunit si Koba ang nainom nito. Tumakas si Kikayo sa takot na mahuli, at nagsimulang magkaroon ng kamalayan si Koba na marahil sila ni Threanin ang nasa likod ng mga atake sa kanyang mga manggagawa. Dumating sa hotel si Selen at ang kanyang ama, nais ng kanyang ama na ipakasal siya sa anak ni Threanin, ngunit si Lloyd ay dumating sa tamang oras. Sila ni Selen ay nagkaroon ng espesyal na pagkikita. Habang iniimbestigahan, sinubukan ni Kikayo na bigyan si Lloyd ng antidotong masahe ngunit tumakas nang dumating si Selen. Si Selen ay nagnanais ng sandaling mag-isa kay Lloyd sa mainit na batis, ngunit bigla namang dumating sina Alka, Marie, Riho, Filio, at Mina. Samantala, si Kikayo ay nagkita kay Menoki, ang kalihim ni Threanin. Ipinakita niya na sa lihim, siya ay gumagawa ng mga tren. Pagkatapos ay nahawahan siya ng Demon Lord na tinatawag na Earl King. Lumaban si Lloyd kay Earl King, ngunit hindi ito tumagal ng matagal. Nagawa ni Lloyd na alisin ang Demon Seed ni Earl King, at pagkatapos ay bumalik sa normal si Menoki. May pagtatalo sina Shoma at Alka, at napag-alaman na si Shoma ay nagtatrabaho kasama ang mga kaaway upang hanapin ang banal na tebak. Pinayagan ng ama ni Selen na ituloy niya ang pagiging sundalo at pumili ng makakasamang pakakasalan. Ipinakilala si Mycona kay Shoma at isang kakaibang pari na tinatawag na Padre So. Sa ibang dako, ang hari ay nag-uutos kay Lloyd at sa kanyang grupo na labanan at talunin ang isang halimaw na ahas sa isang mahirap na dungga. Ginawa ni Padre So ang pasya na siya ang unang lalaban sa ahas. Lahat ng miyembro ng grupo ay pumasok sa dungga, at nagulat sila nang makita nila ang may sakit na Mycona. Siya ay tinamaan ng sakit ni Trent at sinubukan niyang labanan si Lloyd. Siya ay nakakuha ng unang pagkakataon sa laban nang masugatan si Lloyd habang pinoprotektahan si Selen at Philo. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, si Lloyd ay nagkaroon ng lakas at sa wakas ay naibagsak si Mycona. Ang malaking ahas ay nagising at ipinakita ang sarili bilang si Vritra, isang sinaunang nilalang na pinagmumulan ng mga kapangyarihan ni Alka. Dumating si So at pumatay kay Ridra, ngunit ang kaluluwa ng ahas ay nakatakas at pumasok sa sinturon ni Selen na gawa sa kanyang material. Sumumpa si So na kanyang palalayain ang isang Kunlun dungeon at pagkatapos ay biglang umalis. Ang dungga ay nagsimulang bumagsak, kaya't si Alka ay biglang nag-teleport ng buong grupo para sa kanilang kaligtasan. Muli, si Allen, pinupuri bilang bayani na nagtagumpay laban kay Vritra, samantala, ang buong grupo ay umalis na mula sa Kunlun. Sila ay kasama rin ng isang dwarf na tinatawag na Yup. Nagulat ang grupo sa dami ng kapangyarihan ng karaniwang mamamayan ng Kunlun. Napagtanto ni Riho na ang mga umiiral na mga dragon ay mga alamat na halimaw ngunit nakakairito lang na kailangang mapatay. Pinalad-impresyonin ng lahat ng mga babae ang pamilya ni Lloyd habang ang pakiramdam ni Selen ay napabayaan. Si Marie ay nakikipag-usap kay Murthoffan, na nagpapakita na siya ay tumanggap ng isang kakaibang itlog mula sa isang mangangalakal. Ito ang itlog na nagdulot ng lahat ng mga problema sa kaharian. Upang tiyakin na mapanatili ni Alcor ang kanyang mga kapangyarihan, kailangan ng grupo na buhayin ang katawan ni Vritra. Ipinakikita rin na ang mga dungeon sa Kunlun ay naglalaman ng maraming mga panginoong demonyo, at ang mga taga-nayon ang mga tagapagbantay na responsable sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mundo. Ang mga dungeon ay nagtataglay din ng isang misteryosong lakas na, kapag pinalaya, ay maaaring baguhin ang buong mundo. Lumalala ang panganib dahil sa pinsala sa katawan ni Vritra. Nagsimula nang bumukas ang mga dungeon. Ipinapakita ng itlog na ang banal na tebak na natagpuan ni Lloyd ay makakapagbukas ng piitan, at nagsisimula siyang buhayin si Vritra sa anyo ng isang itlog. Dahil sa proseso, pansamantalang nawawala ang mga kapangyarihan ni Alka. Sa sandaling bumaba ang bantay ni Alka, nabubunyag na si Yuj ay isang traidor. Ang pangunahing layunin niya ay buksan ang dungo. Nagtangkang ilipat ni Yugo ang lahat ng tao pabalik sa kanyang hukbo at isara ang lahat ng portal.
Siya rin ay nagpiit kay Lloyd sa Kunlun. Matapos ang ilang sandali, nagawa ni Lloyd na matagpuan si Alka at palayain ito gamit ang isang espesyal na blaster. Inilipat ni Alka si Lloyd pabalik sa kanyang hukbo. Sa panahon ng ceremonial na labanan, sina So at ang hari ay nagtatalo tungkol sa kanilang pagsasanib puwersa na sakupin ang buong mundo. Nag-aaway sina Myrtofan at Shoma, samantalang ipinapakita ni Su na siya ay isang artificial na likha ni Alka. Ang kanyang layunin ay iligtas ang mundo, ngunit matapos magtagumpay sa misyon, hindi siya makapangyarihan mamatay. Ngayon, nais niyang pumatay si Lloyd at bigyan siya ng kapayapaan. Biglang sumulpat si Lloyd at inakusahan si Hugo na peke ang pagkabuhay muli ni Vritra. Napagtanto ni Marie na wala talagang alam si Lloyd sa tunay na nangyayari ngunit ginamit ang kanyang kamangmangan upang talunin si Hugo at ang kanyang mga nilalang. Si Stellan ay nagnakaw ng itlog kay Hugo, at dumating si Alka na ngayon ay buong lakas na. Nahuli si Hugo ni Lloyd, at sa kung paano ay ibinigay ulit sa kanya ang pagkilala para sa mga heroikong aksyon ni Lloyd. Nagpasya si Lloyd na manatili at mabuhay kasama si Marie at ang kanyang mga kaibigan.